Hi everyone! We're back again in a new series of adventure only here at Campo Charlie Channel. Simulan natin sa aming pagbabalik dito sa Ayala Vermosa sa Imus, Cavite. We are going to experience their newly opened cinema this November 2024. At sa pagkakaalam ko, ito ang kauna-unahang Ayala Malls branded cinema sa buong Imus City. At talaga namang napakabilis ng panahon, ano? It's been a year since the soft opening of Ayala Malls Vermosa. Kaya nga marami na siguradong nadagdag na restaurant at mga shop sa loob nito. In our upcoming episodes, magkakaroon ulit tayo ng walking tour sa mga bagong areas nito. But for now, let's enjoy the new theaters inside Building B. Ayan, diretso na tayo dito sa third floor ng Building B. Nandito makikita ang kanilang sinehan. At hindi kayo maliligaw dito kasi ito yung pinakabagong annex na pinakamalapit sa Vermosa Boulevard. Yan yung main road papasok dito sa Ayala Vermosa Complex. Ayan, natatanaw na natin ang ticket booth. Medyo magandang weekend na to, walang masyadong pila. At this is actually the third day ng kanilang soft opening. At nanood kami ng local film. Sobrang bihira kami manood ng local film. Pero I think ito yung pinakamagandang lineup ngayon. Yung Hello, Love Again. O, diba? Love Story. So, napansin nyo na yung kanilang computer systems wala pa. Ang kanilang ginagamit manual pa. No? So, ito yung print out ng kanilang seating plan. And pati yung kanilang mga resibo is talagang manual invoice pa. Actually, sabi nila, wala pa rin siya sa Sure Seats, yung kanilang online booking system. But soon, it will be available. Abang-abang lang kayo. At ang presyo ng ticket na nakuha namin is yung para dun sa medyo mas upscale na theater nila, yung may lazy boy chairs. May kasama na yung isang bottled water at regular na popcorn. You can pause for this portion para makita nyo ng maigi yung iba pang mga available snacks and its corresponding price. Merong tatlong flavor ang kanilang popcorn. Of course, merong cheese, merong barbecue, at merong sour cream. Pag-usapan naman natin yung kanilang ticket prices. So, ang in-avail namin is yung theater na merong lazy boy chairs, 495 pesos per person. Ang senior citizens, of course, merong discount, 395 pesos or 396 yata yung nabayaran ng aking tita. And of course, medyo mas mura yung regular theater, around 390 something. Mga 100 pesos difference naman siya compared dun sa mas upscale na lazy boy chairs na theater nila. Katulad ng iba pang mga upscale malls, syempre sa Ayala Malls, merong dedicated cinema lobby. At ito yung ating nilalakaran sa ngayon. And obviously, mahilig talaga sila sa minimalist design. Konting-konti lang yung clutter dito. Dagdagan mo pa ng mga unopened sections. Meron pang mga upcoming stalls dito na hindi pa nabubuksan. Ang makikita mo lang dito sa gitna is yung kanilang mga malalaking bench. At ito, yung mga napapansin namin sa mga movie houses lately, itong mga bagong theaters na binubuksan. Hindi na siya katulad nung mga 1990s and early 2000s na talagang napakalaki at napakalawak na mga
movie houses sa malls. Ngayon medyo mas compact na siya dahil nga sa marami ng available options para manood ang tao ng mga movies. Nandiyan na yung mga online streaming devices, kaya bibihira na lang talaga dumugin itong mga sinehan. So ngayon, ito na yung concourse area. Papasok na kami sa pinakalooban ng sinehan. Ito yung Cinema 3. Nandito yung kanilang mga lazy boy chairs. And in compliance with the anti-piracy laws, babalik tayo after ng palabas. At ito na yon, no? Ganito ang itsura ng bagong sinehan ng Ayala Malls after ng palabas. Napakaliwanag, no? At more dominant yung white light nila kasi it would complement dito sa color ng kanilang mga chairs, which is more of tan or off-white. So, may pagka-creamy siya. Leather seats yan. So, maganda yan. Hindi siya medyo mamasa-masa pag natapon yung iyong drinks. At napansin nyo rin na meron siyang mga dedicated small tables para sa inyong mga snacks. And pansinin nyo, napakalawak nung kanilang legroom, no? Ang lapad ng spacing ng mga rows. And meron pang area dito sa gilid na pwedeng-pwede para sa mga couples. Dalawa lang sila dyan. Wala silang ibang kahilera dito sa section na to sa magkabilang side. Explore naman natin itong kanilang recliner seats. Umiikot pala itong small table nila sa gilid. That is on the right armrest. And kasabay na umuunat nung foot portion, yung ottoman portion ng chairs, yung backrest. So, sigurado ka na pag-unat niyan, ergonomically comfortable siya para sa buong katawan. Kailangan mo yung muko pag nasa taas ka. Yan, pwede na yung ganyan. Okay na. Okay na. Time for our toilet tour. Siyempre wala tayong masabi sa linis ng kanilang toilets, lalo na bagong install ito, napakalinis and well maintained. Kumpleto pa siya, mayroong sabon, automatic faucet, meron din silang hand dryer at kumpleto ang kanilang mga napkin or dispensers nitong mga tissue. Medyo ang challenge lang talaga dito, no? Katulad ng iba pang designs ng mga existing na Ayala Mall Cinemas sa Metro Manila, ganun din dito, common area yung kanilang toilets. I mean, magkahiwala yung boys and girls, pero kailangan mo tumakbo sa labas ng theater para mag bathroom break. So, mahirap siya kapag ongoing yung pinapanood mo. Wala siyang dedicated na toilet within the theater house talaga, yung nasa likod or malapit sa entrance doors. Okay, sa huling pasada, makikita nyo na merong mga dedicated slots para sa mga PWD. Bale, 4 yan, tig-2 wheelchairs ang kasya. And overall, talagang may laban itong Ayala Mall Cinema sa mga existing ng mga malls dito sa Imus City pagdating sa design at aesthetic. Ito ang pinanood namin, Dolby Surround Sound 7.1 ang audio at bagong-bago ang mga speaker systems, talagang dumadagundong sa looban ng sinehan. And medyo mura siya, ha, hindi umakyat ng more than 600 pesos yung price ng ticket nila. Pero syempre kasi local film yung pinanood namin. So malalaman natin later on kapag mga Hollywood movies na yung kanilang ino-offer kung tataas pa uli yung presyo. So hanggang sa muli, thank you very much for watching.